Makakausap natin sa ating programa ang co-convener ng Tindig Pilipinas, si Francis Kiko Aquino D. Magandang gabi at welcome sa Politico Nike. Magandang gabi Sir Dexter, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Sir, kumusta yung inyong participation kanina sa pinakaunang public consultation para dito sa mga isinusulong na anti-dynasty law? Well, masaya naman po 'no. So, meron din po kasi akong kinabibilangan na grupo na ang Anti-Dynasty Network po Mhm. na, actually nakilahok din po kami noong although hindi po ako yung naging, representative po nito noong, Senate hearing nung nakaraang linggo 'no, na ipinesenta yung, position paper po natin kung saan nakasulat yung gusto nating makita sa isang anti-political dynasty. Isa Mhm. doon yung nabanggit na dapat ipagbawal yung mga kamag-anak hanggang fourth degree of consanguinity and affinity. So ito yung mga aabot sana hanggang pinsang buo, yung mga ituturing na miyembro ng political dynasty. Pangalawa, dapat bawal yung sabay-sabay na dinastiya. So mga magkakamag-anak na tumatakbo ng sabay-sabay sa iba't ibang mga posisyon o para sa parehong posisyon. Dapat din bawal yung sunod-sunod. So dapat bawal po yung kamag-anak ang magiging kapalit ng isang politiko pag siya'y bumaba na po sa pwesto. And then, pangatlo, mahalaga din po sa atin yung maayos ng definition ng overlapping constituencies. No? So, bagamat maraming options po dito, ang pinakamahalaga sa atin ay dapat ipagbawal na yung district representatives, yung mayor ng munisipyo at yung gobernador ng probinsya, dapat hindi puwedeng iisang pamilya lang yung may hawak niyan. So, Mhm. at most sa mga posisyon na 'yan, taga-isang pamilya lang yung puwedeng tumakbo sa isang posisyon diyan. So, yun po yung mga gini-gate po natin. Kiko, gaano kalaki yung inyong pag-asa na ito ay pumasa at maisabatas dahil alam naman natin ito ay dadaan sa Kamara, dadaan sa Senado, na alam naman natin nandyan yung mga magkakamag-anak, magkakapatid, magpipinsan o magtiyuhin na maaring maapektuhan itong mga panukalang batas. So, siguro ito na po yung pinakamalayong naabutan ng anti-political dynasty bill 'no, na meron kang isang Speaker of the House at meron kang presidente din na nagsabi na priority nila, although mahalagang banggitin din na hindi pa ito sinertify as urgent ni President Bongbong Marcos. So, may pagdududa din po tayo kung gaano kabigat yung importansya yung binibigay niya dito sa anti-dynasty law. Gayunpaman, ito yung pinakamalayo na naabutan, pero ang concern naman po namin sa anti-dynasty network, ano yung uri ng batas yung lalabas 'no, yung Mhm. mas malabnaw na version ba o yung version na sa tingin namin ay magiging epektibo talaga sa pagsugpo sa mga political dynasty, yung may tatlong provision na yun na nabanggit ko kanina. So, yun. So mukhang, Mhm. kung papasa o hindi, I think it's more likely than ever na papasa siya. Pero, iniingatan pa rin natin kung ano yung final version at kung kulang Mhm. po ito, may ibang mga hakbang pa rin na puwedeng i-explore. So, napag-usapan din kanina yung posibilidad ng pagsulong ng isang people's initiative para Mm. yung, maitulak yung anti-dynasty bill na talagang naaayon sa pangangailangan ng taong bayan at hindi lang nalilimita ng Oo. mga interes ng mga politiko natin. Isang option din po 'yan kung sakaling kulang yung version na aabot sa, plenaryo ng Kamara o ng Senado. Anong paninindigan ng inyong grupo do'n sa mga, may mga panukala kasi na sinabi kung itong anti-dynasty law ay saklaw lang yung sabay-sabay na pagtakbo o yung meron naman yung sinasabing bawal yung magkakasunod na tatakbo sa isang posisyon o magkakaibang posisyon sa isang lugar? Well, siguro ano ho, para sa akin dapat yung dalawang 'yan pinagbabawal 'no. So, Mhm. definitely, in terms of yung version, malakas yung stand po natin na yung dalawang 'yan kailangang ipagbawal. And for slightly different reasons po 'no. So, yung una, yung sabay-sabay kasi kapag ano, hawak ng isang pamilya yung seat sa kamara, Mm. yung pagkagobernador at yung pagkaalkalde, parang ano, yung nasa kamara sila yung bubusisi sa budget ng, local Oo, government doon, 'di ba? correct. Na parang hindi naman tama na parehong Mhm. kumbaga magkakamag-anak yung, may hawak nun. Parang dun na lang sa GC nila ng pamilya sila mag-uusap imbis na sa publiko kung saan puwede Oo. siyang, suriin ng taong bayan. So, napaka-kritikal na mawala yung sabay-sabay. Mm. Yung sa sunod-sunod naman, ang
Ito medyo ano, medyo emerging pa lang ito sa literatura 'no, so pinag-aaralan pa rin. Pero may konting ebidensya na yung isang posibilidad kasi na nangyayari habang tumatagal yung mga dinastiya sa Kamara, sa Mhm, Senado din ata, habang tumatagal sila, nakakampante po sila 'no. So mm. sa unang ilang taon, kahit yung unang dekada nila sa office kasi 9 years, 10 years, medyo ano, masipag pa rin, nagpapasa ng mga batas. Pero habang tumatagal, kapag umabot ng 12, 13, 14 na taon sa Kamara o higit pa, dun na medyo nagiging mas, for lack of a better term, tamad Oo, yung ilang mga representatives, mas hindi na nagtatrabaho masyado. oo. So tingin ko isang way para hindi makampante yung mga pulitiko natin na miyembro ng isang dynasty ay magkaroon nga ng pagbabawal dito Mhm. sa kapamilya na papalit sa kanila. Oo, halimbawa yung isang mayor natapos na yung kanyang 3-year yung 3 terms niya na magtatatlong taon, ibig sabihin 9 na taon na siya at, hindi na siya puwedeng tumakbong mayor. Ang papalit naman na tatakbo, yung kanyang asawa o yung kanyang anak. Yes, tama po 'no. So actually yung halimbawa na ginamit ko po kanina sa camera, pero posible rin na again, medyo, bago pa lang yung mga pag-aaral 'no, so kailangan pa itong busisiyan na maayos. Pero posible rin na kung sa, pagka-alkalde ay ano, umabot ka ng 9 na taon tapos magte-term out ka dahil may term limits tayo, ang papalit sa iyo ay yung, asawa mo o anak mo. Baka sa unang taon nila magpapakitang gilas pa rin sila dahil ayun, kakarating lang nila sa posisyon. Pero 'pag nakita nila na parang, okey, kampante na ako dito, hindi naman ako nahirapan kahit na supposedly bagito ako, pero dahil may Mhm, maganda akong apelyido nagkaroon ng advantage, hindi ako mahihirapan dito sa mga halalan. mhm, So kung hindi ko kinatatakutan na baka bawiin sa akin yung posisyon na mhm. ito kung hindi ako magpapakitang gilas, talagang makakampante yung mga pulitiko natin. At kaya again, sinusulong ng Anti-Dynasty Network yung ideya ng ipagbawal din yung sunod-sunod na, uri ng Oo. pagkakaroon ng political dynasty. Panghuli na lang Kiko, anong, pananaw mo ibang issue ito dun sa issue ng, mainit ngayon na talakayan sa West Philippine Sea lalo't may, isang mambabatas tayo, isang senador na pahayag yung, sinabi niyang give up, itong Kalayaan Island Group. Ano po ang, tindig niyo dito ng inyong grupo? Well, siguro po linawin ko lang na ano, yung parang representation ko po kanina sa hearing ay yung Yes. sa Anti-Dynasty Network na bagamat siguro ano, marami naman kaming, yung ibang individual na members doon siguro, gano'n din naman yung paninindigan sa West Philippine Sea, pero wala naman kaming, statement doon. Pero kung Mhm, tatanungin yung position ko mismo at yung position ng ibang grupo na kinabibilangan natin, siguro ang panawagan ko na lang sa lahat ay sana magkaroon tayo ng, simpatsya, ng empathy dito sa mga tumitira sa Kalayaan Island Kalayaan, groups dahil yes. sila yung talagang humaharap sa pang-aabuso ng China. Sila yung, kumbaga dahil nandiyan sila ay lumalakas yung, presensya natin dito sa area ng West Philippine Sea at Mhm, lumalakas yung parang pag-govern natin oo. sa katubigan na 'yan. Okey. So, I think, napakalaki yung ginagawa nila para sa ating bayan Mhm, kaya dapat may simpatsya tayo para sa kanila at nakakalungkot marinig yung ideya na baka ibalewala na lang sila mhm. dahil napaka-inconvenient nila. Paano kung imagine niyo po kung isang anak kayo ta's narinig niyo yun sa magulang niyo, sobrang nakakalungkot, sobrang nakakadismaya, sa harap ng napakahirap na pinagdadaanan 'no. So, I think sana hindi po magkaroon ng gano'ng pananalita sa hinaharap.